Gandang umaga po mga kamanok. Welcome po sa ating YouTube channel at ganoon din po sa ating FB page. Doon po sa mga hindi pa nakapag-follow sa ating FB page at nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel ay paki-subscribe na lang po at paki-follow na din para lagi po kayong updated sa mga bagong video kong ina-upload. Bali ngayong araw po mga kamanok ay ang i-share ko naman po sa inyo ay about po sa sapola ng ating mga manok. At dahil po mataba itong ating inahin ay meron po siyang sapola. Paano po ba nagkakaroon ng sapola ang ating inahin o ang isa nating tandang? Bali kaya po nagkakaroon po ng sapola ang ating inahin o ang ating tandang ay na-overfeeding po tayo o nasusobrahan yung ating pagbibigay ng patuka sa kanila, at yung patuka po natin ay sobra po o marami pong carbohydrates. Halimbawa po, mataas po tayo magbigay o marami yung bigay natin ng corn o yung crack corn. Mataas po ang carbohydrates niyan mga kamanok. So ang nangyayari po sa kanila, sa ganitong case po nung aking inay na ito ay nakakulong lang po siya. Siyempre hindi po siya nakakagalaw ng katulad ng mga nasa pre-range na malayang gumalaw o kung sa tao napapawisan, at yung nakakain po niyang carbohydrates ay hindi po niya na i-convert as in energy. Ang nangyayari na i-stack lang po sa katawan niya at nagiging taba po yun. So pag naging taba po yun mga kamanok, yun po ay may i-stack dun sa kanyang may puwitan at dun po natin makikita yung sapola. Mahihipo po natin dun sa gawing pagitan ng pitso at sipit-sipitan na matigas po siya. At kung kayo po ay nagkakatay ng mga broiler o yung mga 45 days, yung madilaw po dun sa may puwitan, yun po yung tinatawag na sapola mga kamanok. Yun po yung taba na hindi nasunog at na-stack po dun sa katawan ng ating manok. Kung sa tao naman po mga kamanok ay yun po yung bilbil. Kumain po tayo ng sobra at hindi po tayo nag-exercise, ang mangyayari po magkakaroon po tayo ng bilbil dahil hindi po natin nagagamit as in energy o hindi po natin nababurn yung kinain po natin. Yun po yung nangyayari. Ang disadvantage naman po mga kamanok sa ating manok na inahin, kung may sapola ito ay hindi po siya mangingitlog. Kung sa lalaki naman po mga kamanok ay mabagal po siyang kumilos, at kapag siyempre ibinitaw mo, bukod sa mabagal siyang kumilos ay madali siyang mapagod. So yun po yung disadvantage ng merong sapola na manok, at wala po siyang advantage. Kaya kailangan po nating tanggalin mga kamanok yung sapola sa kanyang may puwitan. At may dalawang uri po ng pagtanggal ng sapola mga kamanok. Kung ang gusto nyo po ay mabilisan o kung ang gusto nyo naman ay dahan-dahan lang. Kapag dahan-dahan lang po mga kamanok, syempre ang una po natin gagawin, dahil overfeeding po tayo, babawasan po natin yung pagbibigay ng patuka sa kanya. Kung ang binibigay po natin ay 30 grams, gagawin po natin 10 grams o 15 grams. Matatanggal po yun sa polong manok ninyo mga 2 weeks hanggang 3 weeks po yan. At babawasan din po natin ng pagbibigay ng carbohydrates sa patuka natin. Babawasan po natin yung crack corn dahil malakas po yan sa carbohydrates. Pwede din po natin i-pre-range nang sa ganun po ay ma-exercise po siya. Malaki po yung galawan niya o galaan niya. Kung kayo naman po ay natatakot sa mga lupin na kagaya ko, ang gawin nyo lang po mga kamanok ay itali nyo po sa cord kung may available po kayong talian. At kung may flying pin naman po kayo, pwede nyo din pong ilagay dun o kaya sa running pin. So yun po yung pwede natin gawin sa mga inahin natin mga kamanok na mayroong sapola. Ganun din po sa mga manok natin na lalaki. Yun po yung pwede natin gawin. Pwede po natin samahan ng inahin para na sa ganun ay makakilos po sila, yung masigla sila o ma-exercise sila.
para mabilis ma-burn yung taba sa kanilang katawan o dun sa may puwitan nila. Bali, kung ang gusto naman po ninyo ay yung mabilisan, katulad po nung ginagawa kong ito, huwag nyo pong pakainin ng 3 to 5 days. Effective po yan mga kamanok. Huwag po kayo mag-alala, hindi po mamamatay ang inyong manok o manghihina. Basta may babad lang po siya mga kamanok ng tubig, kagaya po nito. Bali sa ngayon mga kamanok, 2 days na po siyang hindi kumakain. Hindi ko siya binibigyan ng patuka. Bali, ang isa pa po, bukod po sa tubig mga kamanok, ang binibigay ko po sa kanya ay eto po, sili. Mabisa po itong pamburn ng fats kahit wala pong exercise yung ating manok. So dahil mainit nga po siya sa katawan, nakakatulong po yung sili na ito na masunog yung taba niya sa kanyang katawan dun sa may puwitan, yung sa pola. So 3 to 5 days po at makikita po ninyo yung resulta na walang kain. Bali, binibigay ko po itong sili mga kamanok sa umaga. Everyday po 1 piraso. So yung iba naman nagbibigay din naman ng mga extract na lemon, kalamansi at kung ano pa. Pero ito pong sili ay subo ko na mga kamanok. Hanggang dito na lang po ang video kong ito. Sana po ay nakapagbigay po ako sa inyo ng kaunting kaalaman at impormasyon tungkol po sa pagkakaroon ng sapola at kung paano natin tanggalin yung sapola. Maraming salamat po sa panunood at God to be the glory po sa ating lahat mga kamanok.